Eto ha, biruin mo, yung mga dating sumusuporta kay Gutesa, yung mga dating naniniwala at napabilib ni Gutesa, mga bossing, nako, mukhang nawala na ho ata ang bilib. Bakit po? Paano ka bibilib sa mga taong yan? Magsasalaysay, lalabas, may mga eebasin, may sasabihin, tapos biglang mawawala ho. Ano sabi ni Kerubin dito? Ayan, magsasanib puwersa si Ping Lacson at si Ariel Kerubin para hanapin ho si Gutesa, mga kababayan. Biruin mo, um, pinasarap mo kami kung ano-ano ang iyong mga sinabi, no? Tapos biglang mawawala ka, biglang hindi ka nahaharap. Anong klase 'yon? Mali. Di po ba? Anong klase yung ganoong pagharap? Naduwag ho eh. Oh, naduwag mga kababayan eh. Nasaan ba yan? Sandali lang ha. Iaangat ko. Kasi hindi ko mabasa eh. Nasaan ba? Ito. Oh. Di ba? Sabi nito, Ping Lacson, Ariel Kerubin, Sanib Puwersa, hahanapin si Orly Gutesa. Oh. Ayan oh. Sabi ho mga kababayan, nananawagan ngayon si retired Marine Colonel Ariel Kerubin sa kapwa nito, dating sundalo na si Orly Gutesa, para lumantad at ipaliwanag sa publiko ang bigla niyang paglaho. Simple lang ho yan. Natakot na yan sa perjury. No? Sa pagsumpa niya, tapos hindi naman totoo yung kanyang mga sinasabi. Ang bigla niyang paglaho, matapos ang pagsabog ng testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee laban kina late Representative Romualdez, no? At ako Bicol Elizalde ko sa flood control. Sabi niya dito, nasaan ba yan? Ayan sa panayam ni Pinky Webb sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Kerubin, mismong si Senate President Panfilo Lacson, Senate President pro tempore Panfilo Lacson, umano ang lumapit sa kanya para tulungan itong hanapin. Si Senator Ping, patulong na lang. Alam kong malawak ang iyong network at in fact, sabi mo, I'm working on it. Hinahagilap na din ho. Di ba? Ano ba to? Pinasakay mo lang kami tapos ngayon, hindi ka na magpapakita. Ano ba to? Meron ka mga sinasabing ganito. Tapos, yung kung kailangan namin, ng mga explanation mo, etc., bigla kang maglalaho. Di ba? Kung magkamali ulit yung Blue Ribbon Committee, dapat makulong yun, sabi ni Michael Torres. Sabi ni Sir Leo, kwentong kutsero lang kasi ang salaysay ni Gutesa. Wala naman mga pinakitang mga susuportang dokumento, susuporta doon sa kanya mga pinagsasabi. Di po ba? Versus doon po sa mga talagang sinasabi ni Bryce Hernandez. Ayun ha. Pero hindi ho credible kay Marcoleta na maging state witness si Bryce Hernandez. Mas credible ho sa kanila si Gutesa, mga bossing. Kaya kaila Marcoleta, sabi ko sa inyo, no? Mas credible kay Marcoleta yung mga diskaya. Ewan ko ba sa inyo, mga DDS? Bigla ho sinabi ng mga DDS, nako, protect diskaya at all costs. Biruin mo yun? Paano mo sasabihin na karapat-dapat si Gutesa at ang mga diskaya bilang state witness? Parang ito pong mga diskaya, mga kababayan, ang pinaka-worst pinaka-guilty Isa sa most guilty ho Di po ba? Tapos yung Gutesa naman parang kung saan lang napulot to. Ay, ikaw, namamataan na kumbaga, gwardiya ng mga Duterte, si Gutesa. Sige, halika dito, sama ka sa amin. Basahin mo to. No? Hindi, totoo ho. Kasi, pansin naman ho ng mamamayang Pilipino, na yung affidavit na di umano, ginawa daw ni Gutesa, di umano. Kasi di umano, hindi natin sigurado kung totoo ba na siya yung sumulat niyan. Di po ba?
Pinagtabo yan na ba ang mga diskaya? Sabi ni Shiro Kalsake. Pinatago na ni Boy 2K. Yang si Ray, yang si Gutesa, sabi ni Ray, ganab. Parang yung may English 3 po ako, argumentasyon and debate lang po. Totoo, nawalan ng komunikasyon ang Blue Ribbon Committee kay Gutesa matapos ang kanyang testimonya. Yun pa nga lang po pagpapatawag sa kanya doon sa DOJ Hindi niya na sinipot. Ano kaya ang dahilan nun? Baka ho kasi mahirap pumunta sa Department of Justice nang hindi kasama si Marcoleta. Baka ipaulit sa iyo yung mga nakasulat sa affidavit mo. Kapag ka walang magko-coach, baka mahirap po para sa kanya, di ba? Kaya ang ginawa, ayun, nagtago na lang ho, mga bossing. Ito, pangatlo. I hope sa akin lang to put a closure sa nangyayaring ito, he should really surface sa akin lang kasi I vouch nga, bumilib nga ako sa iyo. Yan. Mismong si Ariel Quirobino, mga kababayan, ang nagsabi, bumilib ako sa tapang mo kasi pumunta ka doon. No? At eto, mapapaniwala na ako. Tapos bigla ka nagtago. Anak ng tokwang baka. Ano yun? Lokohan, no? Di ba? Tapos, ang maririnig mo doon sa dalawang naglabas, kay Gutesa, yung isa may 5 milyong patong sa ulo daw si Gutesa. Yung isa naman, hawak daw po ng mga Marines. Yung isa, nasoplak ng Marines. Walang katotohanan na hinahawakan namin. Yang si Gutesa. Kaya lahat ho, mga bossing, lahat ho ng galawan nila, pansin nyo, puro kasinungalingan na lang ho. Puro pagpapaikot na lang ho sa mamamayang Pilipino. Kasi hindi naman yan talaga gusto na kumbaga, magbenepisyo ang Pilipinas sa ginagawa nila. Ang gusto lang niya mga yan, mapabagsak si Martin Romualdez, no? Dahil nga po, yung si Martin, ang nagiging talagang bakod ng Pangulo o depensa ho ng Pangulo. Sinubukan na ho nila yan, di ba? Naalala nyo yung kay Gloria Macapagal Arroyo? Kude-kudeta doon sa Congress? Nakita ho, nalaman. Ayun, ano ginawa? Binabaan ho ang posisyon. Wala na silang magawa. Kala nila papaboran sila ng mga kasamahan sa Congress. Di po ba hindi natuloy? Matagal na ho nilang binabalak. Ilang beses na ho na pagbabalak. Kaya lang po, wala. Hindi kinakaya. Ano? Tuloy, nilinaw naman ni Quirobin na wala siyang direktang kinalaman sa pagharap ni Gutesa, no? Sa Blue Ribbon Committee. Inamin ni Quirobin na ilan sa kanyang mga dating kasamahan, kabilang na ang mga klase ni Gutesa sa Philippine Marines, ay nakipag-ugnayan para tiyakin ang kaligtasan nito. Yung iba, they were soliciting na suportahan ko siya. Yung iba naman, nagpapatulong para mag-surface siya. Hindi ko nga alam kung nasaan siya. Alam niyo, sila Marcoleta lang makakasagot niya. Si Marcoleta at si Defensor. Sana si Defensor ipatawag din sa Senado. No? Tingin ko, kayo, Sir Leo, Benzer, Delia Rosario, Viola G, ano sa tingin nyo? Dapat ding ipatawag itong si Mike Defensor sa Senado para linawin po. Kasi sa umpisa lang ho mga kababayan, ano iniebas ni Mike Defensor? Si Gutesa, nakiusap lang sa akin yan, nakiano lang sa akin yan Kasi nga daw, since kakilala ko si Marcoleta, tulungan ko siya daw. Tulungan ko daw siya, nakausapin si Marcoleta, etc. Parang yung tipo bang, wala lang ako dito. Naging tulay lang ako para magkausap sila. Naging tulay lang ako para nang sa ganon, sila ay mag-connect. Pero sa nakikita ko natin, mga boss, mukhang alam ni Mike Defensor lahat Di ba? Mukhang, parang iniisip ko nga, siya ang utak nito si Mike Defensor Kasi po doon sa mga salaysay niya, tapos mauungkat pa. Yung sino daw 'yon? Si Mawanay.
Sabi nung iba, sabi ni Tina B, yari yang si Defensor kay Lacson, ang tanim witness din sa kanya dati. Siguro kaya mainit-init si Mike Defensor kay Lacson.